Sir, pwede ba mag-survey sa inyo, sir, na kaya tungkol kay Tatay Digong, kay Presidente Duterte? Kung sakali po, ito sir, kung halimbawa election ngayon at tatakbong senator si Tatay Digong, susuportahan po ba natin? Oo naman. Parang maging matino ang bayan natin Parang talagang disiplinado. Pag si Tatay Digong ang ibalik, abay maraming matutuwa dyan. Dahil gumagamit siya ng talagang discipline sa mga lalo na sa mga nangyayaring krimen, si Tatay Digong ang maasahan natin. Okay ako na tumakbo siya. Tatakbo ba talaga siyang presidente? Ano bang tatakbuhin niya? Kung halimbawa lang po, sir, senator. Senador, okay rin. Dahil si Tatay Digong, attorney naman At talagang alam niya ang batas. So, napakaganda na tumakbo siya. Tawag natin senador at para mapangalagaan ng bayan natin. Yan naman ang purpose natin dyan. Kailangan may alam sa batas. Hindi yung buto na lang tayo na buto. Hindi naman, wala naman background sa, hindi naman attorney, walang alam sa batas. Binubuto ng ating mga kababayan. Sana matuto tayo na ilagay natin sa pwesto yung alam nila ang kanilang trabaho. Marunong sila magbalangkas ng batas, marunong magpatakbo ng ating bansa. Yun lang po. At talagang buto ako na tatakbo siya kahit na presidente o senador. Basta kahit sa tuloy-tuloy. Mas okay kung presidente pa Sana marepikisa yung ating sa tinatawag na saligang batas na yan amindahan na yan mabago na yung mga sistema. Bakit na kaya pa naman ng tao mamuno? Bakit na nagkaroon ng ganung mga batas? Dapat lang replikasuhin yan, no? Ayusin yung batas natin. So sir, anong masabi niyo po nung presidente pa si Tatay Digong sa kanya pamumuno? Maganda po ba? Abay, napakaganda ng pamumuno ng ating presidente. Dito lamang sa Pilipinas ay medyo nagkalma ang droga at yung mga masasama ay naglaylo. Ngayon nagbalikan na naman, kumakailan lang may hold up sa parts lang Cubao, di ba? Santa Mesa. So, yung panahon ng ating mahal na former president ay wala pong ganung mga krimen na nag-exist. So, dapat talaga yung mapagsik na Pangulo ang dapat maupo na madisiplina ang ating mga kababayang mga masasama. Okay? So dun sir sa mga naninira sa mga Duterte, lalo na kay Tatay Digong at siyempre kay VP Inday Sara Duterte. Ano pong masabi niyo, sir? Yung mga naninira, may mga agenda silang mga lihim, no? So sana titingnan na lang nila sa performance ng tao. So kasi yung iba, yung mga personal ambition nila, sinisira nila yung pagkatao ng mga Duterte para meron silang tinatawag na lihim na agenda. Maring tatakbo sila sa politika o tinatawag na laborer, yung karibal ba? Karibal sa politika. So sa position, ganun. So ilan yan sa mga strategic nila para masira ang political career ng mga Duterte. So, yung mga binabato nila niyan sa kanila din Kung anong bato nila nagbabanda sa kanila. Mga tumitira sa Pangulong Duterte bumabalik sa kanila yung kanilang tinitira nila si Duterte, si Inday Sara. Sila naman talagang rin. Meron naman silang leakage, kumbaga sa may leakage din sila. Sabi nga ng Biblia, bago mo punain yung iba, yung sarili muna natin ang pag-aralan natin kung yan ba ay yung pagpuna natin, wala tayong dungis. So yun lang po ang masasabi ko. So kasi nakikita sa mga balita, nag-umpisa yung painira nila kay VP Inday doon sa confidential fund.
Tapos ito naman kay Tatay Digong pag-suspend sa kanyang programa sa SMNI. Ay, yung nga, when it comes to yung sinasabi nilang confidential fund, Yes, sir. bakit naman nilang pilitin ang tao na sabihin yan? Tinawag na confidential sikreto So, alam po yan, wala silang karapatan na imbestigahan yan at palabasin na ganun kasi confidential nga. So, nakalaan yun sa mga pang-gobyerno ng mga project. At yan, alam ko naman si Inday Sara ay napaka talino din na babae at may experience na rin yan sa politika. Naging mayor at marami. So, yung kuwan na yan, hindi pwede siyang hindi magsalita. Pwede niya sabihin kung saan yung kasi nga, confidential fund. Bakit ko naman sabihin niya, budget niya yan sa confidential si Inday Sara, attorney din, di ba? Kaya may lusot ang ating manok na si Inday Sara kasi hindi pwedeng isiwalat yan dahil nga confidential fund. Kung saan yan inilagay o saan yan ipinroject, confidential nga. So, wala kahit saan siya ipatawag, pwede siyang tahimik lang siya, no? Hindi siya magsasalita, pwede. Oo, yun lang po. So dun sa sa pag-suspend sa programa ni Tatay Digong sa SMNI. At pati yung SMNI, sinuspindi rin. Yan naman sana ang hindi maganda kasi yan media yan Oo. Parang pinag-initan lang ito ang SMNI dahil kaibigan si Duterte. Dapat maging patas, hindi sila bias, no? Maging fair sila sa media kasi yung SMNI, yan na may media At yan dapat hindi pinapakailaman ng gobyerno kasi separate state ng gobyerno ang religious tinatawag na practice, no? Yung mga religious group ay mayroon pong pagkaalam ko may batas na separated sila sa panggobyerno. So hindi dapat sila parang inaano sila ngayon no? Pating media nadadamay, so hindi maganda. Hindi maganda sa mundo yan dahil parang kinokontrol na nila, no? Tinatawag kanilang minamanupuli ang media. Oo. So dapat maging malaya. Kung doon si Duterte nagsalita sa SMNI, wala masama media yan Tapos pinaano nila, balak nilang imbestigahan si Duterte, si Apollo Kibuloy. Si Apollo Kibuloy napaka man of God yan, no? At pagdating naman sa reliyon, kahit anong sabihin mo, ideklara mo, religious yan yan tinatawag na spiritual belief, spiritual mission. So kahit sino pwedeng magsalita, magpakilala, ako'y sinugo ng Diyos, ako'y ginamit ng Diyos, pwede. Lahat ng mga leader ng reliyon, pwede sila magdeklara na sabi niya, nasa akin ang Diyos, nananahan sa akin ang Diyos, akong inutusan ng Diyos, ako na ngayon ang kapalit ni Kristo, ako na si Kristo ngayon. Lahat yan, i-open sa lahat yan. Kasi religious belief. So, faith yan, ang tinatawag na paniniwala. Sa paniniwala kasi ng tao, hindi lahat tayo, pero pareho na paniniwala. So, may freedom of faith tayo. Kung ano ang doktrina ng ibang reliyon, wala tayong magawa kasi yan religious belief. So yun. Sa ngayon sir, ano pong masasabi niyo sa ating kasalukuyang administrasyon sa ating PBBM? Sa nakaupo ngayon ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, napakaganda naman at peaceful naman ang gobyerno, walang at si Bongbong naman nakita ko maraming friendly siya at maraming mga nagdodonate sa ating mga
sa ating military defense, ating Philippine Sea. Ito saan, okay naman, magandang performance naman ni Bongbong Marcos. Napakaganda naman, decent ang kanyang gobyerno, no? Kung siya ngayon, iba lang yung mga kabinete, yung mga nakakasira sa kanya. Yung parang inuupos niya, yung mga inaatake niya yung mga kaibigan ni Bongbong. Pero alam ko niyan, si Bongbong at saka Duterte family, very close yan. At mayroon yan tinatawag na talagang parang family talk. Meron yan bang pangpamilya na pag-uusap na maayos ang bansa natin. At yan ano lang, i-recycle lang nila yan, no? Para hindi magkaroon ng lapse ang Marcos Duterte. So ang pagkakaalam ko talagang ano na yan, no? Pagkatapos ni Bongbong, si Inday Sara naman. Pagkatapos ni Inday Sara, si Ate Aimee naman. So alam ko, yan ang nabivisualize ko sa aking pananaw na malalim ang dialogue nila dyan. So yan ang prediction ko na pagkatapos ni Bongbong, si Inday Sara. Pagkatapos ni Inday Sara, si Aimee naman. So ito'y magkaroon lamang ito ng para pag-unlad sa ating bansa. Baga sir, parang continuation. Oo, continuation lang. At saka parang family, isa ng pamilya talaga ang mga Pilipino. Magkapamilya na talaga na naalagaan sila. Para baga mayroon tayong strong leadership, no, sa two families na yan, sa dalawang pamilya. So yun lang. Yan sir, baka may mensahe ka po kay Tatay Digong. Aba, Tatay Digong, okay ka. At sana yung iyong ninanais na makabalik ka sa anumang parte ng politika, ay full support kami dito sa iyo. At handa kaming ikumpanya ka muli. Oo, Tatay Digong, at magpalakas lang kayo. At alam ko naman na healthy pa kayo, physical fit pa kayo, at kayang-kaya nyo pa. At sa Inday Sara din, huwag mong pansinin ang mga naninira sa iyo. Patuloy ka lang talagang trabaho lang ika, at walang personalan. Huwag mong pansinin yung mga naninira sa iyo dahil ganun talaga ang politika. Mayroong siraan, pero hindi ka naman nila masisira dahil ang pundasyon ng iyong ama ay talagang napakalakas at matibay na ito'y dapat tularan ng mga leader ng ating bansa. Alright, maraming salamat po sir. Maraming salamat din po.